As of now, Sir Chappy, kumusta na po ang status nito? Malapit na bang matapos, sir? O tapos na? Kumusta na po, Sir Chappy? Umpisahan po natin ito nung July 29 na. Naka-schedule po siya July 29. And then, ang public service announcement na ipinalabas namin is 13 days siya tatapusin ng ating electromechanical maintenance team. Pero dahil po sa dalawang shift ang ginawa nilang pagtatrabaho doon sa Panikwasan Pumping Station, natapos po kaagad ng rehab noon ng 5 days. So, from 29, natapos po sila nung July 4. So, 24/7 po, rain or shine, trabaho po ng electromechanical maintenance team, yung Panikwasan. At sa ngayon po, operational na po siya. Last Saturday, 1:30 in the afternoon, nag-inject na po kami sa system, ang Panikwasan Pumping Station. Pero sa ngayon po, patuloy pa rin ang adjustment na ginagawa. Kasi nung pag-shutdown ng Panikwasan, meron kaming mga ginawang adjustment din para po hindi masyado magkaroon ng malaking problema yung mga area na kung saan sinusuplayan ng Panikwasan Pumping Station. Ito yung mga bayan ng Magaraw, Kanaman, at yung barangay ng Carolina, Pacol at San Felipe. So ngayong araw po, babalik po doon ang non-revenue or pressure management team sa area para po pagpatuloy ang adjustment na gagawin. Kasi may mga areas pa po na nawawalan pa ng tubig, especially itong parte ng kilometer 11 ng Carolina, Zone 3 ng Carolina, Barangay Karantang ng Magaraw. Kaya po babalikan ng pressure management team ito ngayong araw at magsasagawa po sila ng adjustment para po may balik yung normal na supply ng tubig siya sa mga area. Okay po, yun. And ito, Sir Chappy, makumusta ko, yung current capacity niya o current capacity nitong Panikwasan Pumping Station, sasapat naman ba, sir, sa demand ng Naga City at yung mga karatig nating bayan, Sir Chappy? Actually po, kung sa capacity po, nagbalik na po siya sa original na capacity niya. Yung yield niyang 50 LPS to 51 LPS, nakabalik na po siya sa original niyang capacity. Hindi kagaya nung may problema pa ang Panikwasan. Naglalaro lang siya sa 20 to 18 LPS lang may buga niya. Pero sa ngayon po, balik na po siya sa normal. At ito pong Panikwasan Pumping Station, just to be clear, hindi po entire Naga City ang sinusuplayan nito. Kasi ang iba pong mga barangay ng Naga City, may iba pong lines na nagsusupply sa kanila. Ang Panikwasan po, ang binibigyan po nitong ng tubig ay ang Magaraw, ang Kanaman, ang part ng Kamaligan, yung Carolina, Pacol, San Felipe, at yung sa may Peña Francia at Liboton. So, ang 70% po nito going to Magaraw and Panama. Ang 30% po nito is going to sa sentro ng Naga, yung Peña Francia at Liboton. So, hindi po entire Naga City ang kanyang sinusuplayan. Kasi yung iba pong barangay ng Naga City, meron pa po siyang nagsusupply na line 1, galing sa line 1, line 2, at line 3. Yung line 3 po, ayan po ang nandyan po ang Panikwasan area. Opo. Dito, sir, sa Panikwasan, makumusta ko lang, sir, dito sa Panikwasan and sa mga nasasakupan nito na mga barangay o mga katabing lugar, kumusta dito, sir, ang daloy ng tubig? Malakas naman, sir, mahina, or may mga water interruptions din minsan? Kumusta, Sir Chappy? Ang line 3 po, nagkaroon lang ng water interruption mula po nung karoon ng problema, yung Panikwasan Pumping Station. Pero po sa ngayon, back to normal na po siya. Sabi ko nga po, meron lang mga adjustment na kailangan gawin
kasi during the repair, during the rehabilitation, may ginawa po kaming adjustment dyan. So, hindi pa po siya na ibabalik sa original na adjustment. So, ngayon pong araw na to, babalik po doon ang pressure management team para po magkaroon ng adjustment po sa ILM. Okay, okay po. Pag nagkakaroon sir ng halimbawa yung pipe leak or burst diyan sa may bahagi ng panikwason, gaano siya sir katagal bago maayos o marespondihan, Sir Chappy? Actually po, pag may mga problema po kahit po sa area, kahit sa line, agad-agad po nakaka-responde po yung ating mga kasamahan, yung mga team natin, especially yung kung may mga leakage, kung mga walang tubig, automatic po pinupuntahan po agad ng ating mga teams yan para po maayos kaagad. Yung sa panikwason po, during the rehabilitation, wala po kami masyadong na-receive ng mga complete. Ibig sabihin, yung ginawa naming adjustment ay hindi po garantisado nagkaroon po ng tubig yung mga area na sa tingin namin noon na magkakaroon ng problema. So wala pong masyadong problema na pumasok dito sa mga reports na pumasok dito sa opisina namin. So sa ngayon po na nag-operate ng Panikwason Pumping Station, babalik na po siya sa normal na daloy na or pressure na dating binibigay ng Panikwason Pumping Station. Okay po. Eto sir, malaman ko lang, ilang barangay dito sir sa Naga ang dependent sa Panikwason sir, Sir Chappy? Actually po, yung sinabi ko nga, yung sinusuplayan niya, 70% yan is nagsusupply siya sa 70 to 75% nagsusupply po siya sa Magaraw, Anakman, at part ng Kamaligan. And then, yung remaining supply niya is diretso po siya pababa sa Carolina, Tacol, San Felipe, Peña Francia, at yung mga karating ng mga barangay ng Naga, kaya Iboton, Calawang. So, yan po ang sinusupplyan ng Panikwason Pumping Station. Hindi lang po Panikwason Pumping Station ang nag-ooperate dyan sa 93. Mayroon pa tayong ibang pumping stations na makukuha dyan sa may Parting Carolina, Parting Tacol, at San Felipe. Okay po, iyon. And dito, sir, maiba na tayo, sir, ng topic, yung mga, sir, reklamo ng mga consumer natin. Kumusta, sir, ngayon? May mga nagrereklamo po ba, sir, na mahina yung tubig nila, mahina yung pressure ng tubig, lalo na dyan sa upland areas? Kumusta ngayon, Sir Chappy? Yung upland po, isolated lang po yung mga reklamo sa upland. Ano po? Dahil lang po yan sa adjustment na ginawa during the repair. Pero meron pa rin po tayong mga area na monitor, especially itong parte ng Sabang, yung St. Clair sa Constitution Pequeña, yung Abella, Santa Cruz, at yung karamihan dyan, yung part na yung Kamaligan area at Cainsa. Na kung saan po nagkakaroon po ng problema dyan. Kasi mga nasa dulo na po yan ng operation ng MLWD. So, yan po ang tinutukan natin. Regularly, nagpapadala po tayo ng mga lorries sa mga areas na minomonitor namin na nagkakaroon ng paghina o pagkawala ng supply ng tubig. Okay. And ito, malaman ko lang, Sir Chappy, may schedule ba kayo, sir, ng water interruption or rationing ngayong pabago-bago ang panahon? Paano ito, sir, ina-announce sa mga consumer para hindi sila mabigla if ever, Sir Chappy? Kung meron man po na mga rationing na ginagawa, ina-announce po namin yan, nagpapalabas po kami ng PSA niyan or public service announcement sa aming Facebook page. Sa ngayon po, yung regular lang na dinadalhan ng lorry, yung dati na naka-schedule talaga sa lorry na pinapadala namin ng supply. Yun lang po ang dinadalhan namin ngayon.
Kasi sa ngayon po, sabi ko nga, mayroong mga naka-pending tayong mga projects na water lines na hinihintay lang po natin yung budget na dumating. Patuloy natin yung mga project ng MNWD when it comes sa rehabilitation ng mga water lines. Okay. So dito, Sir Chappy, eto pa, maisingit ko lang sir na concern din. Kasi yung iba daw sir na mga barangay or ibang mga bahay dito sa iba't ibang barangay sa Naga, may mga reklamo na parang siguro lumalabo o nagiging brownish yung tubig pagka nagba-brown out o nagkaka-power interruption. Ang tanong ko dito sir, normal ba yun sir na nangyayari talaga? And safe pa bang inumin yung tubig sir pagka ganon, Sir Chappy? Yes po, actually safe naman ang tubig natin, pero syempre once na makita mong lumabo yung supply ng tubig mo, automatic hindi naman yan gagamitin na inumin ng ating mga consumer. Kaya po pag may mga nakakarating na reklamo dito sa amin sa opisina tungkol po dun sa paglabo ng tubig, nagpapadala po kami ng flashing team para po i-flashing yung linya at para po mawala yung paglabo ng tubig. Minsan kasi po ang mga causes niyan is biglang pagtaas ng presyo sa mga transmission line at distribution line na nadi-disturb yung linya kasi meron po yan mga sediments na mga yung sa chlorine na naligas na sa loob ng mga tubo. Pero hindi naman po yan harmful sa mga consumer natin. Kundi ang ginagawa lang po natin ma-flashing lang yan. Matanggal yung mga sediments na yun na nasa loob ng tubo. Kasi everyday po kumukuha po tayo ng sample niyan para po isagawa yung bacteriological testing dito sa laboratory namin. So, potable naman po ang tubig na dumadaloy sa ating mga linya. Opo, iyon. And ito, just to follow up, Sir Chappy, paano sir nakakaapekto yung brownout at init dito sa ano natin, sa daloy ng tubig sa MNWD or sa ibang mga bahay, sir, na sakop natin pag may brownout, Sir Chappy? Yes po, pag nagpa-brown out po, ang nangyayari niyan, nagkakaroon po ng interruption ang supply din ng water district. Kasi mag-shift pa kami sa generator set. So, ang mangyayari po niyan, kapag nag-shift kami sa generator set na power, mag-develop na naman yan ng pressure sa ating mga transmission at distribution lines. Pero may mga observation din kami na nakikita. Kapag nagbo-brown out ang Casureco 2, halimbawa mga 12 hours na brown out, wala pong masyadong complaint na pumapasok sa aming opisina. Kasi sa tingin po namin na wala pong nakakapagamit ng mga booster pump kasi walang kuryente. Tumataas po ang mga pressure ng linya sa papasok sa mga bahay ng aming mga customers kasi wala nga pong makagamit ng mga booster pump kasi brown out ng Casureco. So medyo yan po ang aming basihan kapag nag-brown out. Nakikita namin sa aming mga loggers kung ano ang significant na pagtaas ng mga pressure doon sa mga lugar na nakikita namin na bumabagsak yung mga pressure. Okay po. Yung what about yung ano sir, yung presyo ng yung water rates natin sir. May mga nagrereklamo ba diyan sa water rates po natin, yung tumaas yung ating water rates, Sir Chappy? Actually po sa ngayon wala na. Wala naman po. Yung una lang pong pag-announce namin, doon lang po nagkaroon ng reklamo. So hindi mo naman po ma-alis yan sa tao na every time nagkakaroon ng mga pag-increase, meron talagang magre-reklamo dyan. So sa ngayon po, wala pong nag-reklamo. Okay. Eto sir, mga remaining question na lang, Sir Chappy. Bukod sir sa Panikwason Pumping Station, ano pa sir yung ibang mga pumping station natin na
may mga improvement na or siguro nire-rehabilitate or nasa process na ng rehabilitation or nag-a-upgrade na, Sir Chappy? So ngayon po, wala po na sa schedule ng pumping station ngayon na for rehabilitation na po. So, negative po tayo na schedule po ngayon. Kung meron man po, magpapalabas po kami ng PSA niya. I-post namin sa Facebook page ng MNM. Okay po yun. So ito sir, bago tayo magtapos sa ating interview, panawagan ulit natin sir, o mensahe natin sa mga consumer ng tubig na nasasakupan po ng MNWD regarding sa kanilang mga concerns. Sige sir, ibigay ko po ulit sa inyo ang linya. Yes po, sa ngayon po, wala naman tayong magiging interruption ngayon. Ang pakiusap ko lang po sa mga consumer natin, kapag mayroon po silang makitang mga leakages na sa lugar nila, kung pwede po, may report ka agad dito sa amin. Kasi isa yan sa mga reason kung bakit bumabagsak ang ating mga pressure sa linya. So, kailangan po malaman kaagad namin yung mga leakages na dapat may repair ng ating tina. So, salamat po sa inyo at magandang umaga.